And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest sa balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. And ito guys, talagang magugulat kayo dito at grabe talagang kasinungalingan ang ginawa ng bansang China mga kapatid, no? To the point na pinaratangan pa nila ang ating mahal na Pangulo mga kababayan na di umano si President Marcos ang nagsisimula ng gulo dyan sa may West Philippine Sea. Ako po mga kapatid, grabe talaga itong China gumawa ng kanilang mga fake news. And ito guys merong ibang mga linya dito mga kapatid, no, na kung saan napaka-familiar dahil minsan na rin itong lumabas sa dila ni former President Duterte mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So noong June 17 nga mga kapatid, inatake po tayo ng mga piratang tropa ng bansang China dyan sa may West Philippine Sea. And after mangyari yun mga kababayan, nagpalabas agad ng isang fake news itong bansang China gamit itong kanilang China-owned media na China Daily mga kababayan. At sabi nga dito mga kapatid, no? Ito sabi dito, pinakauna nilang sinabi, na di umano mga kababayan, si President Marcos di umano ang nag-aamok ng gera dyan sa may West Philippine Sea. Kasi ito yung pagkasabi mga kapatid. Since President Marcos Jr. came to power, no, the Philippines has taken provocative actions and created incidents, no, in Wangyan Islands, Rinay Reef, Chanshan Reef, and Shanbin Reef. No? Parang sinasabi na rin ng bansang China dito mga kababayan, no, na simula nung naupo si Marcos, dinala niya agad sa bunganga ng gera ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbangga ng Pilipinas dito sa bansang China. Familiar ba kayo sa linyang ito? Hindi ba mga kapatid, ito din ang linyahan ni former President Duterte ngayon? Oh. Noong nabasa ko to kanina mga kababayan, no? Itong article na to mga kapatid, nagulat ako. Ito din yung sinasabi ni Duterte no? So dito pa lang mga kapatid, malalaman natin na itong mga pinagagawa nila Digong ngayon, no? Ito yung patunay mga kababayan na itong ginagawang destabilization rally nila Digong ngayon ay parte talaga mga kababayan sa propaganda ng bansang China. At para talaga yan pala mga kapatid sa bansang China. Dahil sabi nga ni Duterte mga kababayan, no, na dinadala daw tayo ni Marcos, no, sa gera. At ito din ang sinasabi ngayon ng bansang China mga kapatid, no? Since President Marcos came to power, the Philippines has taken provocative action and created incidents in Wangyan Islands, dyan sa mga isla na kanilang kiniklaim, no? Ngayon, kung i-deep dive natin to mga kapatid, sinasabi talaga ng China dito na si President Marcos ang nagsisimula ng gulo, no? Konforme sa sinasabi ni Digong mga kababayan na dinadala tayo ng ating mahal na Pangulo sa gera dahil sa kanyang mga provocative actions na tinatawag, no? Kasi nga according sa China mga kapatid, no, tayo daw yung nagpo-provoke sa kanila, di ba? Ito na yung sinasabi ni Digong na dinadala tayo ni Marcos sa gera sa pamamagitan ng mga provocative actions na sinasabi din ng bansang China, konforme mga kababayan. At hindi lang yan mga kapatid, napaka-identical talaga ng statement na ito. Dahil dito mga kababayan, tinira din ng bansang China mga kapatid ang bansang Amerika, na di umano mga kababayan, sinusuportahan di umano tayo ng bansang Amerika sa mga ginagawa nating illegal dyan sa may West Philippine Sea. Ito sabi, the United States and some other Western countries, no, carried out joint air and sea patrols and military exercise from time to time with the Philippines. Hype up the illegal arbitral awards on South China Sea dispute and block the Southeast Asian nations' illegitimate claims
an infringement. Sinasabi dito ng bansang China, mga kababayan, no, na binabackupan tayo or kinukonsinti tayo ng Amerika at ng iba pa nating mga kaalyadong bansa sa ginagawa nating illegitimate claims, mga kapatid, no? At pang-i-infringe ng kanilang soberanya dyan sa may West Philippine Sea. Parang ang lumalabas tuloy dito ngayon, mga kababayan, Pilipinas na, no, ang squatter dyan sa may West Philippine Sea. Tayo na tuloy ang squatter ngayon, mga kapatid, sa sarili nating teritoryo. At ito guys, kung matatandaan nyo, minsan ko na rin naibanggit sa inyo ito dito, na sinabi na rin ni Duterte, mga kapatid, na yung pagkapanalo natin, no, sa International Court, particular dyan sa issue, no, or yung pag-award sa atin ng West Philippine Sea, mga kababayan, ayon kay Duterte, ay parang isang papel lang daw ito, mga kapatid, na pag tinupi mo sa kamay mo at tinapon mo sa basurahan, ay maituturing mo ng basura na talaga, no? Dahil, mga kababayan, ang paniniwala din pala kasi ng China na illegal, no? Illegal yung arbitral awards natin na pinaglalaban dyan sa West Philippine Sea. No? So dito na naman, mga kapatid, conforme na naman ito, no, sa sinasabi ni Duterte. Kaya masasabi ko talaga, mga kapatid, na itong mga destabilization nila Duterte ngayon, no, ito yung isa sa mga propaganda ng China. Iba yung atake ng China sa labas, iba din yung atake ng China sa loob. Kasi itong isang paragraph na to, mga kababayan, talagang minsan na rin talaga itong nabanggit ni Digong. Iba lang yung pagkakakonstruct, mga kapatid, pero yung meaning pare-parehas sa sinasabi ni Digong. Sa madaling sabi, iisa ang sinasabi ng China at mga pinapakalat nila Duterte dito sa loob ng ating bansa. Iisa, mga kapatid. Kaya sinabi ni Duterte na parang basurang papel ang di umano, mga kababayan, yung pagkapanalo natin, no, sa kaso dyan, particular dyan sa West Philippine Sea, dahil para sa bansang China, illegal ang arbitral awards natin, no? Kaya conforme ito sa sinasabi ni Duterte talaga na parang basurang papel lang. At kung matatandaan yung, mga kapatid, sabi ni Digong din na mahal niya si Xi Jinping. Isang patunay lang yan na tuta talaga ng China si Duterte. Tapos sasabihin nila ngayon, mga kababayan, na hindi daw para pabagsakin itong ginagawa nilang mga rally ngayon, hindi daw ito para pabagsakin ang Marcos government. Pero dito pa lang sa mga statement na binitawan ng China noong Lunes, mga kababayan, no, tugman-tugma din ito sa mga linya ni Duterte. Ito, klarong-klaro na ngayon, mga kapatid. At dahil dito, no, dapat maging handa na tayo ngayon sa mga susunod na pang-aatake ng bansang China sa atin, mga kababayan. No. Dahil ang paniniwala ng bansang China, mga kapatid, wala talaga tayong karapatan dyan dahil illegal at illegitimate di umano ang ating claims dyan sa may West Philippine Sea. Ito yung sinasabi dito, klarong-klaro yun, mga kababayan. Kung gusto nyo basahin yung article na to na binabasa ko, mga kapatid, ilalagay ko sa description yung link nito. Kayo na mismo magbasa, mga kababayan. At ito pa, at the same time, with congenitive warfare tactics, the Philippines is playing up the South China Sea issue. Parang sinasabi din sa atin dito ng bansang China, mga kapatid, no, na masyado di umano nating ginagalingan, no, yung pang-aangkin natin ng kanilang teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. At di umano, mga kababayan, dinidistort daw natin ang katotohanan. No, binabaliktad daw natin ang katotohanan ngayon, no? At yung katotohanan na sinasabi na dito, mga kapatid, na sa kanila di umano yang West Philippine Sea. Mantakin nyo yan, mga kapatid. Kung gaano ka tarantado itong bansang China, no?
Dinidistort daw natin ang katotohanan, mga kapatid. Masyado daw natin ginagalingan yung ating pang-aangkin. At ngayon, sabi pa dito, mga kapatid, sinasabi ng bansang China dito, and smearing China's international image in international media. Ano ibig sabihin yan? Parang sinasabi natin dito, mga kababayan, na masyado natin ginagalingan yung pang-aangkin natin, no? At sinisira pa natin ang imahe ng bansang China sa harap di umano ng international media. Biruin nyo yan. Ganon nila binabaluktot ang katotohanan, mga kapatid. Unang-una, pinaratangan nila si BBM na si Marcos daw ang nagsimula ng gulo sa West Philippine Sea. At ngayon, mga kababayan, sinabi pa nila na yung pinaglalaban natin ay illegitimate dahil illegal arbitral awards di umano. No? Yung ating pinapanindigan. Tapos ngayon, pinapangatawanan daw natin. Masyado daw natin ginagalingan. No? Pinapangatawanan daw talaga natin yung ating pang-aangkin dyan. No? Yan yung ini-emphasize nila dito eh. No? At dinidistort daw natin. Binabaliktad daw natin. Tayo patuloy ang nambabaliktad ngayon sa katotohanan kung kanino ba talagang teritoryo ang West Philippine Sea. At maliban dyan, sinisiraan pa daw natin sila sa harap ng international media. Biruin nyo yan. Ito, mga kapatid, na-publish ito last June 17 after mangyari yung pang-aatake nila sa atin. No? Bilang suporta to, mga kapatid, no? Sa kanilang sinabi na naging professional daw sila, no? Sa kanilang ginawa sa kanilang ginawang pamimirata at pag-atake sa atin, no? Diyan sa WPS, no? Ito yung supporting nila na statement. Tapos ito ba, guys, what more the Philippines attempting once again is to abuse the national conventions on the law of the sea, no? Kasi nga, mga kapatid, di ba? Naghamon si DND Secretary nung nakaraan na bakit kaya hindi natin dalhin uli ito sa UNCLOS, no? Once again, dalhin natin to doon. Kaya ngayon, ang sagot ng China doon, mga kababayan, no, na nag-a-attempt na naman daw tayo na abusuhin ang UNCLOS, no? Para i-blackmail na naman daw sila, mga kababayan. No? Unemployed political blackmail against China. In the South China Sea issue in the name of international law. Biruin mo yan. Ganon nila, mga kapatid. Ganon nila tayo ngayon. Binabaliktad, no? Sa kanilang mga, I don't think so, mga babae, no? Saan to nila pinapublish? Kasi marami din nakakabasa din talaga nito eh. No? Kumbaga parang pinapalabas dito ngayon ng China, mga kababayan, na sila yung kinakawawa natin. Ito yung buod dito eh. No? Pinapalabas nila na illegal yung ating pag-occupy diyan sa teritoryo natin diyan sa may West Philippine Sea. No? Wala daw tayong karapatan diyan. No? Inaangkin tayo, patuloy yung aangkin ngayon, mga kapatid. No? At yung pinaglalaban natin, no, na arbitral awards, isang illegal daw 'yan. Tapos ngayon daw, sinasabi din nila dito, no, nag-a-attempt na naman daw tayo ngayong abusuhin ang UNCLOS. At i-blackmail sila. Di ba? Kaya dapat ito, mga kababayan, dapat ito sagutin to ng bansang Pilipinas. Mahaba to, mga kapatid eh. Hindi ko pa natapos yung basahin eh. Kasi nga, noong nabasa ko tong mga part na to, itong dito, dito ba lang sa intro, mga kababayan, nagulat ako, grabe yung kasinungalingan ng bansang China to. No? At ito lang binasa ko, mga kababayan, nakuha ko agad yung tono ng bansang China dito eh. No? Kasing tono ng mga kinakanta ng mga kampo nila Digong ngayon. Parehang-pareha, mga kapatid. Sa madaling sabi, propaganda talaga ng China yung ginagawa nila Digong ngayon. Para tayong sinasandwich ngayon ng bansang China.
Iba yung atake sa labas, iba din yung atake sa loob. Yung atake sa loob, sila Digong. Yung atake sa labas, itong mga ganitong mga patutsada ng China. Ganon. Kawawa yung ating bansa ngayon, mga kababayan. Nasa kwan talaga, nasa critical tayo na sitwasyon ngayon, mga kapatid. Kaya dapat i-address ito ng maayos ng ating gobyerno, mga kababayan. Biruin mo, tayo pa di umano ang nagsisimula ng gera ngayon. Si BBM pa umano, mga kapatid, ang nagsisimula ng gera ngayon. Gaya ng sabi ko sa inyo, mga kapatid, walang mali sa pinaglalaban natin. Dahil yung pinapanindigan ng ating mahal na Pangulo, hindi po yan illegal. May basihan yan. No? At hindi lang yan basta sinabi ni BBM. Sa katunayan ng mga kapatid, mga taga-oposisyon ang nagsulong yan dati. Ang nakipaglaban yan. In-enforce lang ngayon ni President Marcos dahil walang bayag si Digong noong kapanahunan niya. Maging ngayon, wala pa rin bayag. Nagiging instrumento pa rin sila ng bansang China ngayon, sa interes ng bansang China. Pinaglaban yan, nilaban yan ng mga dilawan noong panahon ni Pinoy. Yung itong arbitral awards na pinanghahawakan natin ngayon, pinaglaban yan. In-enforce lang ngayon sa panahon ni Marcos. Kasi nung kapanahunan ni Digong, na kung saan nanalo tayo, wala siyang ginawa. Kasi nga pinabura niya ang bansang China. Di ba? Kawawa yung bansa natin. Sana sagutin 'to ng ating ng ating gobyerno. Kasi grabeng paninira 'to, mga kababayan, at pangbabaliktad. Ilalagay ko yung link dito, mga kapatid, sa description kung gusto niyo basahin niyo 'to. Itong China Daily, mga kababayan, ulitin ko sa inyo, funded po ito ng bansang China. Sa kanila po itong media na ito. At minsan nga yung mga mainstream media dito rin talaga kumukuha ng balita . Anyway guys, hanggang dito lang tong video na ito, At may lakad pa kasi ako, mga kapatid. Dumidighay na naman ako. Kakain ko lang kasi. Pag-pray na lang natin tong bansa natin, mga kabayan, Tulungan na lang nating ipagdasal yung bansa natin. At kontrahin itong mga propaganda ng China ngayon. Pero inyo, si Marcos daw nagsimula ng gera, mga kababayan. Nung naupo daw si Marcos, ibig sabihin, mga kapatid, naging malamya talaga ang administrasyon ni Duterte. Kasi ang linaw dito, since President Marcos Jr. came to power, the Philippines has taken provocative actions. Ibig sabihin, wala talagang ginawa si Digong noong kapanahunan niya. Kasi hinighlight nila dito si PBBM . Diba? Ngayon, malinaw na. Malinaw na ang ginagawa nila Duterte ngayon para yan sa interes ng bansang China. Sila yung nagiging armas ng bansang China dito sa loob ng ating bansa. Diba? Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Huwag kalimutang mag-like and subscribe, mga kapatid. At mag-comment na rin kayo dyan. Hanggang dito na lang. Adios.